Wag mo akong i-judge. Paboritong linya ng marami. Pero tama ba ang pagkakaintindi natin patungkol dito? Yo mga kabagis, Kuya Ron here. Let's vibe with the word. Matthew chapter 7 verse 1 ay isa sa pinaka-abuse na verse lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Kasi madalas ginagamit ito para takasan ang correction. Parang sinasabi, wala kang karapatang magsabi ng mali ko. Pero teka, ito ba talaga ang ibig sabihin ni Jesus? Kasi kung babasahin mo ang buong chapter, makikita mo na si Jesus ay hindi tumutukoy sa righteous correction, kundi sa hypocritical judgment. Ang ibig sabihin, huwag kang magmalinis at magpanggap na mas holy, tapos iko-condemn mo ang iba. Pero hindi ibig sabihin na wala ng accountability, okay? Kasi sa verse 5 mismo, sinabi ni Jesus, first take the plank out of your own eye, then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Worst misuse ng verse na ito ay kapag ginawa itong excuse para sa bahala na lifestyle. Walang gustong tumanggap ng koreksyon, kaya tuloy-tuloy ang kasalanan. Ang tunay ng mensahe ng Matthew chapter 7 verse 1 ay humility, pagpapakumbaba, at integrity. Oo, bawal ang hypocritical judgment, pero tinatawag pa rin tayo sa loving correction. Isipin mo kung may kaibigan kang palaging naliligaw, tapos ayaw mong magsalita kasi baka ma-judge. Hindi ba mas masama yun? Kasi ang tunay na pagmamahal ay nagsasabi ng totoo, kahit minsan masakit. Kaya kapag linay mo ang verse na ito, siguraduhin mo rin na ginagawa mo ang principle na hinihingi. Alisin mo muna ang plank sa sarili mong mata bago mo tulungan ang kapatid mo. Hindi pwedeng claim lang tapos ayaw mong tumanggap ng correction. Do not judge ay hindi excuse para sa kasalanan, kundi paalala laban sa hypocrisy. Claim the promise pero gawin din ang principle, humility, repentance, at loving correction. Kung handa kang tumanggap ng katotohanan, doon magsisimula ang tunay na kalayaan kay Kristo. Shalom and God bless you mga kabagis.